Magandang umaga mga kaibigan. Kayo ay nanonood ng inspirasyon at panalangin kasama si Bill Camilang, ang inyong life coach. Nais kong basahin ang salita ng Diyos dito sa mga awit 5:12. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan mo siya ng paglingap. Amen. Sa English, NIV, New International Version, ganito ang ating mababasa. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround with favor as with a shield. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround with favor as with a shield. In English, New International Version, the word righteous is used. The same with King James Version, the version nearest to the original version. Righteous is used. Ngayon sa translation, sasalin nito sa wikang Filipino, bakit hindi matuwid ang ginamit kundi tapat? Magkaiba ba ang tapat at matuwid? Siyempre, sa spelling, magkaiba. Pero may kaugnayan ng pagiging tapat at matuwid ng isang tao. Concerning relationship, mga kaibigan, our relationship with God, if we are faithful to God, hindi tayo gagawa ng kasamaan. Hindi tayo gagawa ng ikalulungkot ng Diyos. Hindi tayo susuway sa mga utos ng Diyos. Hindi tayo susuway sa kalooban ng Diyos, kundi susundin natin ang Diyos. And concerning husband and wife relationship, kung ang asawang lalaki ay tapat sa kanyang asawa, hindi siya gagawa ng isang bagay na ikasasakit ng damdamin ng kanyang asawa. Hindi siya gagawa ng masama sa kanyang asawa, kundi siya ay magiging tapat sa relasyon at ang kanyang asawa lamang ang kanyang mamahalin. Sa pribado man o publiko, siya ay mananatiling tapat sa kanyang asawa. With God, mga kaibigan, if we are faithful to Him, kung tayo tapat sa Diyos, sa publiko man o pribado, tayo mananatiling dalisay sa kanyang harapan. Tayo'y mananatiling tapat sa kanyang harapan. Tayo'y mananatiling walang dungis sa kanyang harapan. Hindi tayo gagawa ng isang bagay na ikalulungkot ng puso ng Diyos. Tayo susunod sa kanyang mautos, at kung tayo susunod sa kanyang mautos, masasabing tayo po mga kaibigan ay matuwid sa kanyang harapan. At kung sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, at kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, tayo po mga kaibigan ay tapat, faithful sa Diyos. Tayo po ay righteous, matuwid sa harapan ng Diyos. At ang sabi po ng salita ng Diyos, O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang tapat. O Panginoon, sapagkat iyong pinagpapala ang matuwid, tinatakpan mo siya ng paglingap, gaya ng isang kalasag. Amen. Pinagpapala po ng Diyos, mga kaibigan, ang taong matuwid, ang taong tapat. God blesses the righteous. God blesses the faithful. I'd like to quote Psalm 84:11. God is a sun and shield. He bestows grace and honor. No good thing does He withhold from those that live righteously. Ang Diyos ay ating araw at kalasag. Siya ay nagbibigay ng biyaya at
karangalan. Walang mabuting bagay ang kanyang ipagkakait sa mga nabubuhay ng matuwid. Balik po ako sa mabuting bagay. This mabuting bagay, good thing, represents God's blessing. And if this is God's hand, God will release this blessing, this favor, this grace to you if you live righteously. If you are faithful to God, God will release His blessings on you, to you. God will pour out His blessings on you. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang mapagpapala sa iyo kung ikay mabubuhay ng matuwid o tapat sa kanyang harapan. God will flow. Ipadadali ng Diyos ang kanyang mapagpapala sa iyo, ang kanyang mga biyaya sa iyo kung ikay mabubuhay ng matuwid o tapat sa kanyang harapan. Amen. At amen. Kaibigan, ikaw ba ay nabubuhay ng matuwid o tapat sa harapan ng Diyos? Umasa ka. Surely, God will bless you. Surely, God will pour out His blessings on you. And surely, God will flow His blessings hanggang ito'y makarating sa iyo. Tayo magdasal. Father in heaven, we thank you for your word today. Your promise is great, that you will bless the righteous. You will bless the faithful. Your favor, O God, will protect the righteous. Your favor will shield the righteous. Your blessings, O God, will envelop the faithful. And Lord, forgive us of our shortcomings. Panginoong Diyos, kami inyong patawarin sa aming mga pagkukulang sa inyo, sa mga sandaling kami hindi naging tapat sa inyong harapan. Sa mga panahong hindi kami sumunod sa iyong mga utos at hindi kami nagpasakop sa iyo. Sa araw na ito, Panginoong Diyos, nais naming sundin ang iyong kalooban. Give us your grace, O God, to follow your will, and help us, O God, give us the desire to obey you, to yield our will to you. Ipasakop ang aming kalooban sa iyo at sundin namin ang iyong mga utos at kami sumunod sa iyong kalooban araw-araw. Thank you, Father, for your word today. Bless the viewers. I pray, O God, pour out your blessings upon them like a torrential rain. Gaya ng isang ulan na malakas ang buhos, isang mabigat na ulan. Maraming bendisyon, maraming pagpapala, maraming biyaya ang bubuhos sa mga taong matuwid at tapat na nabubuhay sa iyong harapan. Maraming salamat po, Ama. I give you praise, thanks, honor, and glory through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa panonood ng inspirasyon at panalangin. Kasama si Bill Kumilang, ang iyong life coach. God bless.